Hi guys! Naka-receive ka na ba ng termination notice dahil daw sa redundancy? Nakakalito, di ba? Kakapasok mo lang o kaya ang ganda ng performance mo. Pero bigla ka nalang tinanggal kasi daw wala nang kailangan sa posisyon mo. Pero teka, legal ba yan? Just because sinabing redundant ka na, hindi ibig sabihin legal na agad ang dismissal. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano talaga ang redundancy, ano ang requirements ayon sa batas, at ano ang sinasabi ng Korte Suprema tungkol dito? Tara, simulan na natin. So ano nga ba ang redundancy? Ayon sa Labor Code, ang redundancy ay nangyayari kapag ang isang posisyon ay sobra na or hindi na kailangan ng kumpanya. Valid reason ito para tanggalin ang empleyado. Pero hindi ibig sabihin na automatic itong legal. Kailangan pa ring may sapat na ebidensya at proseso para masabing tama ang ginawa ng employer. Hindi lang sapat na sabihing redundant ka na. May mga substantive requirements ang batas. Una, yung position mo ay talagang sobra na o hindi na kailangan. Ikalawa, ginawa ito ng kumpanya in good faith. Hindi para lang makaiwas magpasweldo. Ikatlo, may criteria para piliin kung sino ang tatanggalin. Hindi basta-basta. At ikaapat, ang pinaka-importante, may valid redundancy program, may documentations, at may basis. Aside from content, may procedure din na dapat sundin. Una, dapat may written notice sa empleyado at sa DOLE, at least 30 days bago katanggalin. Ikalawa, dapat may separation pay, either 1 month salary or 1 month salary per year of service, whichever is higher. Legal basis, Article 298 or 283 ng Labor Code. Kaya hindi pwedeng basta-basta lang. Now, ito ang interesting na kaso. Sa kasong Aragones versus Alltech, sabi ng Supreme Court, kapag tinanggap mo na ang job offer, automatic na may employer-employee relationship na. So kahit hindi ka physically nakakapagtrabaho, covered ka na ng labor rights. Tapos hindi rin sapat na sabihing redundant ka. Kailangan may pruweba, may program, may documentations, may basis. Kaya kung basta ka lang tinanggal, pwedeng illegal dismissal yan. May mga previous rulings din tayo na pabor sa mga manggagawa. Sa kasong Asian Alcohol Corporation versus NRC, walang pinakitang staffing pattern or audit reports. Verdict, illegal dismissal. Sa kasong PTS versus NRC, walang proof ng business losses. Ang result, invalid ang termination. Moral of the story, dapat backed by real evidence ang redundancy. To wrap it up, redundancy must be real, proven, and fair. Employers must follow due process. May notice, may separation pay. Kung wala ito, pwedeng illegal dismissal ang kaso mo. So kung may kakilala kang tinanggal dahil daw sa redundancy, i-share mo itong video. This might help them understand their rights. And if ikaw mismo yon, tandaan, the law protects you if you know how to assert it. This is JM, and again, remember, I will always be your law companion.